Morning! Morning po, peace be with you. In the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for today, need the servant of our Lord Jesus Christ. Ayun po, our topic. Kailangan po tayo ay servant of God or govern people need to govern the God, the authority of our Lord Jesus Christ. He need the people. Need the servant, the govern of our Lord Jesus Christ. Our topic for today. Yun po yung ating paksa. Ating pong topic. Kailangan na paghaharian tayo ng Diyos. Kasi maraming mga sekta na hindi po na paghaharian ng Diyos. Maraming nagsekta, hindi po sa Diyos, hindi na paghaharian ng Diyos. Ganun po. Kailangan po na paghaharian po tayo ng Diyos. Ganun po. Kailangan na paghaharian po tayo ng Diyos. Kasi marami pong sekta hindi na paghaharian ng Diyos Wala po, nakalabas po sila sa aral. Kailangan po napaghaharian po tayo ng Diyos. Ganun po. Siya po yung napaghaharian po tayo ng Diyos. Kasi maraming sekta hindi po sa Diyos Hindi po napaghaharian ng Diyos. Ganun po. Ganun, maraming sekta hindi pa po napaghaharian ng Diyos. Para mapagharian po tayo ng Diyos, kailangan yung aral po ng Diyos ang tinuturo, hindi po nagdadagdag sa aral, sa utos, para tayo po ay napaghaharian ng Diyos. Ganun po. Kasi maraming tao, sekta, hindi pa po napaghaharian ng Diyos Ganun. Kaya kailangan, para mapaghaharian po tayo ng Diyos, kailangan yung utos lang ng Diyos ang inuutos at inaaral, ganun. Sinasalita. Maraming invention about the doctrine out of the context, the God, our Lord Jesus Christ. Ito, marami kasing mga tao, hindi pa po na paghaharian ng Diyos o sekta, hindi po na paghaharian ng Diyos. Susunod po tayo sa sa Panginoong Yesus, ganun, kailangan sa aral lang ng Diyos, sa Panginoong Yesus sumusunod yung tao para napaghaharian tayo ng Diyos. Kasi maraming sekta mga religion hindi pa po napaghaharian ng Diyos Yun po yung sabi ng banal na kasulatan Ito po sabi sa Timoteo. Hindi pa po napaghaharian ng Diyos tong mga to. Kasi hindi utos ng Diyos yung kanyang iniutos, sinasalita. Para na mapagharian tayo ng Diyos, yung utos lang ng Diyos ang ginagawa at sinasalita. Ayun po, yung pong tunay na church. Pero pagka yung wala sa aral ng Panginoong Yesus, hindi po sa Diyos yun, hindi po yun napaghaharian ng Diyos. Yung mga tao at saka sekta. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. May anyo lang sila ng kabanalan pero hindi sila napaghaharian ng Diyos. Kasi hindi utos ng Diyos ang kanilang tinuturo at saka sinasalita. Ito po sabi sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Dapat alamin mo ito na ang
na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon na mga panganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga kalabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga ibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ayun o, tinanggihan yung kapangyarihan, sabihin yung utos, hindi sinusunod yung utos ng Diyos. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat ang mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at binibiyag ang mga babaeng haling, nalipos ng mga kasalanan, na hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. O maraming sekte, laging nagtitipon o hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. O para makarating tayo sa pagkaalam ng katotohanan, kailangan yung napaghaharian tayo ng Diyos. Yung utos lang ng Diyos, ang inuutos, sinasalita ng propeta. Ganun, ayun o. Kasi mga sekta to mga religion to, sekta, hindi napaghaharian ng Diyos. Kaya sabi rito, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. O yun, maraming ganun eh. Pagka yung utos ng Panginoong Yesus sinusunod natin, yun na napaghaharian tayo ng Diyos, napaghaharian. Pero kung yung utos ng leader nyo, tapos hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po napaghaharian ng Diyos yun, hindi sa Diyos po yun. Kailangan sa mga utos lang po ng Diyos ang tinuturo, ang inaaral, para siguradong sa Diyos po tayo, ganun po. Tatalima tayo sa mga leader natin. Pero yung leader na yon dapat sumusunod sa utos ng Diyos. Tumatalima rin siya sa utos ng Diyos. Pero pagka hindi tumatalima sa utos ng Diyos, o hindi po sa Diyos yung ganun, hindi, kailangan tumatalima lang po sa utos ng Diyos. Yung ang Panginoong Yesus yung naghahari sa sekta at saka sa tao, ganun. Parang sigurado tayo sa Diyos tayo at saka salvation. Tatalima tayo sa mga leader natin na sumusunod sa utos ng Diyos. Pero kung yung leader natin hindi sumusunod sa utos ng Diyos, o kasi may mga sekta dyan, di ba? O magsitalima kayo sa namumuno sa inyo, sabi nilang ganun talimahin natin yung namumuno. Kung yung namumuno sa atin hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yun, ganun po. Kailangan yung tumatalima tayo sa aral lang po ng Panginoong Yesus sa Diyos, para yung Diyos po yung naghahari sa atin. Kasi may nagtuturo dyan di ba? Pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Sabi nilang ganun. Kailangan yung leader, o papasakop tayo sa leader kung nagpapasakop din sa Panginoong Yesus. Kung hindi nagpapasakop, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaang propeta po yun. Kailangan nagpapasakop po sa aral ng Diyos. Yung salita lang ng Diyos ang inuutos, sinasalita. Utos po kasi ng Diyos yun yung pasakop tayo sa kanyang mga sugo, sa mga leader. Pero yung leader na yun dapat sumusunod din sa utos ng Diyos, nagpapasakop, ganun. Para siguradong sa Diyos tayo yung sekta natin, o meron tayong sigurado sa kaligtasan kung sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi yung sanlibutan, binigay na sa Panginoong Yesus yung pamamahala nun O kailangan yung Panginoong Yesus yung namamahala sa atin. At saka leader natin, yung para sa Diyos po tayo, yung
na pamamahalaan tayo ng Panginoong Yesus. Susunod tayo sa leader, sa mga namiminuno, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Pagka hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yung gano'n. Kailangan sa utos lang po ng Diyos. Gaya ng Panginoong Yesus, di ba? O, binigay na sa yung kapamahalaan ng langit at lupa sa Panginoong Yesus eh. Dapat sa mga utos lang ng Diyos, tayo susunod. Ganun po. Para ang Diyos po yung namamahala sa atin. Ganun po. O, ito sabi ng banal na kasulatan, kailangan papasakop tayo sa mga namiminuno sa atin sa mga mga sugo ng Diyos, papasakop tayo sa mga sugo niya, sa mga namiminuno, sa mga leader. O, kailangan yung leader nagpapasakop din sa Panginoong Yesus. At saka yung aral lang ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, ang tinuturo para sigurado yung sekta natin sa Diyos po. Pero po, pagka yung wala sa aral ng Diyos, out of the doctrine, o hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan po yun. Kaya nga sabi, di ba, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. O para makaalam tayo ng katotohanan, doon lang po sa mga aral ng Diyos, sa Panginoong Yesus, para sigurado po yung sekta ng Panginoong Yesus yun, ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, papasakop tayo sa mga leader na nagpapasakop din sa Panginoong Yesus. Dito po sa unang Tesalonica 5:12, Datapot ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Ayun, pasasakop sa mga leader ng mga sinugo ng Panginoong Yesus. Kailangan yung leader nagpapasakop sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Pagka hindi po nagpapasakop sa mga aral, hindi po sa Diyos yun. Hindi po sa Diyos. Mga bulaang mangangaral po yun. Kailangan yung mga hindi po humihigit sa utos ng Diyos, o yun po yung mga sa Diyos na sekta. Magdadagdag, ni magbabawas. Yun po yung sektang sa Diyos na reliyon, yung hindi lumalakpas sa utos ng Diyos, hindi lumalabas sa aral. Ganun. Yun po yung sektang sa Diyos, at saka leader na dapat na sundin. Ganun po. Ito po sabi ng Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. O yun, huwag babawasan yung aral at utos. Kailangan pero pagka yung utos nyo, ang utos sa inyo yung Panginoong Yesus tao, bulaan po yun. Bulaan po yung mga Yesus tao, bulaan po. Sabi nga walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo na pinakautos, utos ng mga tao, yun, bulaan po yun, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito ng Panginoong Jesus dito. Dito po sa Mateo 15:8. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Tatapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tatapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. O yun, pagka-utos lang ng tao, walang kabuluhan po yun. Hindi po kayo na pamumunuan ng Diyos yun. Hindi kayo na paghaharian ng Diyos pagka-utos lang ng tao. Halimbawa, utos ng tao pero galing sa Diyos. Ayun, napamamahalaan kayo ng Diyos yun. Napapamahalaan tayo ng Diyos. Pagka yung aral, galing sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Pero pagka yung utos lang nila, sa kanila lang galing yung utos, hindi po napamamahalaan ng Diyos yun. Hindi po sa Diyos na sekta yun. Mga bulaan po yun. Kaya sabi ng Panginoong Yesus dito,
mag-ingat sa mga aral ng mga Pariseo at sa mga aral ng Saduseo. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may Mateo 16:6. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. At sila'y nagkakatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nakapagbaon ng tinapay. At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo'y nagbubulay-bulay sa inyong sarili? Sapagkat wala kayong tinapay. Hindi pa baga ninyo natatalastas at hindi ninyo naalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong iniligpit? Niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong niligpit? Ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo tungkol sa tinapay? Datapwat kayo'y mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at ng mga Saduseo, na magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila'y hindi pinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa mga lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Ayun, sa mga aral. O mag-ingat sila. Akala nila yung lebadura, pinag-iingat sila doon sa lebadura. Sa mga aral po yun, mag-iingat po tayo sa mga aral. Kailangan sa mga aral lang ng Diyos ang utos, yung sinasalita. Sa Ebanghelyo lang ng Panginoong Jesucristo ang may salvation at saka mga utos niya. Pero kung ibang aral ang tinuturo sa inyo, o hindi po sa Diyos yun, kailangan Ebanghelyo lang ng Panginoong Yesus. Doon po yung may kaligtasan, napapamahalaan tayo ng Diyos noon. Kung yung Ebanghelyo ng Panginoong Yesus ang itinuturo at sinasalita, tapos hindi siya humihigit sa utos, hindi siya sumusobra sa utos. Para siguradong sa Diyos po yung sekta. Pero pagka yung lumalabas sa aral, wala sa aral, hindi po sa Diyos na sekta yun. Ang kaligtasan po kailangan maging alipin tayo ng Diyos, gano'n. Servant of God, everybody, gano'n. At sa mga aral lang po ng Panginoong Yesus. Gaya sabi rito, pagka hindi Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, no, ng Diyos, o sabi matakwil, o sabi rito, o gaya kung ano yung tinuturo sa yung libro-libro dyan, o wala pong kaligtasan doon. Kasi po yung Ebanghelyo, itinuro na po yun kay Eva at Adan. O ganun po, tinuro na po yung Ebanghelyo kay Eva at Adan. Susunod po, tuturo ko po sa inyo yun. Yung Ebanghelyo, tinuro na kay Eva at Adan. Kailangan sa Ebanghelyo lang tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus, para may kaligtasan po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kailangan yung Diyos ang nag-ahari sa atin, hindi yung pagkautos lang ng tao, o hindi po na paghaharian ng Diyos yun. Ganun po. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Kasi hindi naman siya tao, nagkatawan tao lang. Di ba? O sabi nga, di ba? Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo na pinakautos, utos ng mga tao, di ba? O kaya kung utos lang ng tao, wala pong kaligtasan yun. Kailangan yung utos lang ng Diyos, ng Panginoong Yesus, sa Ebanghelyo lang ng Panginoong Yesus. May kaligtasan sa Ebanghelyo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Galatia 1:8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay mga takwil. O yun yung iba, iniiba nila yung aral ng ebanghelyo, itatakwil nyo. O kung ang ebanghelyo nyo, yung Panginoong Yesus na katawan tao, sa Diyos yun. O kung yung ebanghelyo nyo, binabautismohan sa tubig, inililibing yung katawan, sa Diyos yun. Pero pagka yung taong Yesus nyo, tapos ang bautismo nyo, binubuhusan lang sa noo, mali yun, hindi po sa Diyos yun. Kailangan,
Yung inilulubog sa tubig yung tao, ganun. Inililibing yung kasalanang katawang makasalanan. Inililibing. Hindi binubuhusan sa noo. Kasi kung binubuhusan sa noo, hindi po utos ng Diyos yun. Utos lang nila yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Mag-ingat kayo sa libedura ng mga Pariseo at Saduceo. Kasi hindi niya aral yung bubuhusan ka lang sa noo eh. Kailangan baptize, inililibing yung katawan sa tubig para mamatay yung kasalanan. Tapos yung Jesus mo, Diyos na nagkatawan tao na anak ng Ama. Yun po yung ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kailangan na pag-aarian ng Diyos. Ganun po, na pag-aarian ka ng Diyos para maligtas po tayo. Pero pagka hindi na pag-aarian ng Diyos, wala pong kaligtasan yun. Kailangan na pag-aarian tayo ng Diyos na Panginoong Yesus. Na pamamahalaan tayo, ganun po, para may kaligtasan po. Babasahin ko sa inyo muna rito, tapos papatuloy ko. Dito sa Galatia 1:8, dapat tatapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil. O yun, tatakwil nyo raw kung iba yung aral, no? Iba yung aral. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay matakwil. O yun, matakwil. O, tatakwil nyo pagka iba yung aral, no? Out of the context, the doctrine, o you reject this. You ignore. Tatakwil nyo. Kailangan yung utos nasa ebanghelyo lang ng Panginoong Yesus para na pag-aarian tayo ng Diyos. Hindi siya lumalakpas sa aral sa utos ng Diyos para siguradong sa Diyos yun. Gaya dito si Pablo, hindi siya lumagpas sa utos, hindi siya sumobra sa utos. Yung kung ano yung iniutos ng Diyos, yun lang yung sinasalita niya. O, gaya to sinabi ni Pablo rito sa may unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inanyo kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na wag magsigit sa mga bagay na nasusulat. O yun, hindi kayo higit sa nasusulat para siguradong yun yung napag-aarian ka ng Diyos. Siguradong sa Diyos ka. Kasi nga yung kaharian, nasa Panginoong Yesus na yun. Nasa Panginoong Yesus na yung kaharian ng langit at lupa. Kailangan napaghaharian tayo ng Panginoong Yesus. Ganon. Kasi yung kaharian ng langit at lupa, nasa Panginoong Yesus na. Tatalima tayo sa mga aral ng Panginoong Yesus para napaghaharian tayo ng Diyos. Sa aral lang ng Panginoong Yesus. Gaya sabi ng Panginoong Yesus dito, kasi yung kaharian ng langit at lupa, nasa Kanya na. Kaya kung utos ng Panginoong Yesus yung sinusunod natin, o napaghaharian niya tayo, ganun po, napaghaharian niya tayo. Pagka-utos lang ng Panginoong Yesus. Pagka yung hindi utos ng Panginoong Yesus, hindi po napaghaharian ng Diyos yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, napamamahalaan tayo ng Diyos kung puro utos ng Panginoong Yesus yung sinusunod natin. Napapamamahalaan niya tayo, napapaghaharian niya tayo kung yung utos lang ng Panginoong Yesus ang sinusunod natin. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka-utos lang ng Panginoong Yesus, napaghaharian tayo ng Diyos noon. Pero pag sumusobra sa utos, nagdadagdag, hindi po. Gaya dito sabi ng Panginoong Yesus, napapamahalaan sila rito pagka sinusunod yung utos niya. Ito pong sabi, napaghaharian tayo ng Panginoong Yesus na pamamahalaan kung yung utos lang ng Panginoong Yesus ang sinusunod natin. Pagka ibang utos, o hindi po, mga sabi nga ang espiritu ng kapangyarihan ng hangin,
ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O sa diablo po yung mga sumusuway sa utos ng Diyos yung mga sumusobra sa aral, nagdadagdag, hindi sumusunod. Sa diablo po yung sekta yun, hindi po sa Diyos yun. Para napag-aarian tayo ng Diyos, kailangan yung utos niya lang ang sinusunod at inuutos, inaaral, ganoon po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung kapamahalaan ng langit at lupa nasa Panginoong Yesus na. Kaya ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumipip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumipip ang mga hangin. At tinampas ang bahay na yaon. At nabagsak, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Nangyari na mga matapos ni Jesus ang salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Sapagkat sila'y kanyang tinuruan tulad sa may kapamahalaan. At hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ayan kung turo ng Panginoong Jesus ang sinusunod natin, napamamahalaan tayo ng Diyos napapagarian niya tayo. You govern the God, authority of our Lord Jesus Christ. Pagka sinusunod natin yung utos niya. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Sapagkat sila'y kanyang tinuruan tulad sa may kapamahalaan. Kung sinusunod natin yung utos ng Panginoong Yesus, siya yung namamahala sa atin na pag-aarian niya tayo. Ito yung sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, sapagkat sila'y kanyang tinuruan tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Basta yung sinusunod natin yung utos ng Diyos, ng Panginoong Yesus, napamamahalaan tayo ng Panginoong Yesus ng Diyos. Kung hindi natin sinusunod, lumalakpas tayo sa aral, lumalabas tayo, hindi po tayo napag-aarian ng Diyos noon. Hindi po napag-aarian ng Diyos yung gano'n, yung nakalabas sa aral, kung ano ni inuutos. Hindi po. Gaya ng ang banal na hapunan mo, 3 times a day, di ba? Marami kasing maling aral sa mga sekta kung isa-isahin ko sa inyo. Basta nasa utos ng Diyos, napamamahalaan tayo ng Panginoong Yesus noon. Pagka hindi out of the doctrine, hindi po na mapamamahala ng Diyos yun. Kasi yung kapamahalaan nasa Panginoong Yesus na. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung kapamahalaan ng langit at lupa nasa Panginoong Yesus na Kaya kung mga utos ng Diyos yung sinusunod natin, napapamahalaan tayo ng Diyos napag-aarian na tayo. Pero kung hindi, out of the doctrine, hindi po napamamahalaan ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi kapamahalaan, naibigay na sa Kanya. Kaya kung mga utos ng Panginoong Yesus lang yung sinusunod natin, napamahalaan tayo ng Diyos. Ganun po, napapag-aarian niya tayo. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Basta yung utos ng Panginoong Yesus, ang sinusunod natin, napamamahalaan tayo ng Diyos noon. Gano'n, napamamahalaan tayo. Pagka hindi natin sinusunod yun iba yung sinusunod yung utos, hindi kayo napag-aarian ng Diyos noon. Napag-aarian kayo ng leader nyo. At saka ng diablo. Ganun. Kailangan utos lang ng Panginoong Yesus. Para siya yung namamahala sa atin. Ganun.
Sabi nga sumpain ng tao na tumitiwala sa tao na ginagawang laman ng kanyang bisig at ang kanyang puso ay lumalayo sa Panginoon. O yun, pagka yung Yesus mo tao, hindi napamahalan ng Diyos yun. Mga bulang Kristo po yun, mga bulaan po yun. Kasi yung kapamahalan ng langit at lupa, nasa Panginoong Yesus na. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Nasa kanya na yung kapamahalaan Basta yung utos ng Panginoong Hesus sinusunod natin, sigurado yung sekta natin sa Diyos. Saka sigurado tayo na pamamahalaan tayo ng Panginoong Hesus. Basta yung utos niya lang ang sinusunod. Gano'n, napaghaharian niya tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Apokalipsis 11:15. Humipip ang kapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. O yun, siya yung nag-ahari sa atin pagka yung utos lang ng Panginoong Hesus yung sinusunod natin. Hindi tayo lumalabas sa aral, hindi tayo nagdadagdag sa utos, o hindi tayo sumusobra, hindi tayo nagbabawas. Kung ang Yesus mo tao, hindi ka na pag-aarian ng Diyos nun. Sa diablo po yun. Kasi yung Panginoong Yesus nagkatawan tao lang di ba? Kung ang Yesus mo dyan sa sekta nyo, bulaan po yun, bulaan. Bulaan po yun. Hindi pong sekta ng Diyos yun. Hindi kayo napamamahalaan ng Diyos noon, hindi kayo napag-aarian ng Diyos. Kasi yung Panginoong Hesus, Diyos na anak ng Ama na nagkatawan tao. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito, pagkatao ka, yung tinitiwalaan mo, o bulaan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ayun pagkatao yung sinusunod mo o yung Diyos mo dyan, ang Hesus mo tao, hindi po sa napag-aarian ng Diyos yun, hindi po na pamamahalaan ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Kasi ang ating Panginoong Hesus galing sa langit na nagkatawan tao. Basahin ko sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao, na ginagawang laman ang kanyang bisig. At ang puso ay umihiwalay sa Panginoon. Malayo sa Diyos yun yung ang Hesus mo tao. Malayo yung puso nyo sa Diyos nun. Sabi, ang kanyang puso umihiwalay sa Panginoon. Pagka ang Hesus mo tao, hindi po sekta ng Diyos yun. Hindi po reliyon ng Diyos yun. Hindi po iglesia ni Kristo yun. Pagka ang Hesus tao. Kasi yung Panginoon, Espiritu siya, ito, pag inunat ng Panginoong Hesus yung kanyang kamay, nabubuwal sila. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Isaiah 31:3, ang mga Ehipsyo nga ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. At pagka iniunat ng Panginoon ng kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod at gayon din siyang tinutulungan ay mga bubuwal. At silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Hindi diwa, hindi espiritu. Kaya yung hindi espiritu yung Panginoong Hesus nyo na nagkatawan tao, o likas na laman, o hindi po napag-aarian ng Diyos yun. Hindi po sekta ng Diyos yun. Kailangan yung Panginoong Hesus na Diyos na anak ng Ama, nagkatawan tao, tapos yung aral na sinusunod, yun po yung sa Diyos, hindi po humihigit sa utos. Ganun. Kaya utos lang po ng Diyos para siguradong sa Diyos po yun. Gaya rito si Balaam gaya si Balaam, utos lang ng Diyos yung kanyang sinasalita. Lahat po ng propeta ng Diyos, yung mga puro utos lang ng Diyos yung inuutos, sinasalita. Gaya ni Moises, di ba, sa may
Deuteronomio 12:32. Utos lang ng Diyos yung inuutos, sinasalita. Gaya ni Pablo, hindi siya humigit sa mga bagay na nasusulat. Gaya ng Panginoong Yesus, di ba? Utos lang ng Ama yung sinusunod. Gaya rin dito si Balaam, utos lang ng Diyos yung inuutos niya, sinasalita. Pagka yung utos lang ng tao, yung invento niya lang, hindi pong real yun sa Diyos yun, mga bulaan po yung ganon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa bilang 22:20. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka, ay bumangon ka at sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na aking sasalitiin sa iyo ay siya mong gagawin. Yung gagawin niya mo lang yung utos ng Diyos, iuutos mo lang yung kanyang utos, yung kanyang salita. Yun lang po yung inuutos ng mga propeta ng Diyos, yung mga utos lang ng Diyos. Pagka may higit doon na, nagbawas, hindi po sa Diyos yun, hindi po yun na paghaharian ng Diyos. Para mapamahalaan tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yung mga utos lang ng Panginoong Yesus yung iuutos. Kasi yung utos ng Diyos, ng Panginoong Yesus, galing po yun sa langit. Galing po sa langit yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa langit po kasi galing yung utos dito po sa yung ebanghelyo po, galing po yun sa langit. Kaya kung may ibang aral yung mga tinatanggap ninyo, hindi po yun sa Diyos na sekta. Kailangan yung ebanghelyo lang ng Diyos. Kasi ebanghelyo ng Panginoong Yesus galing po yun sa langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 21. Dito po sa 21:23 ng Mateo. Kailangan yung utos, yung galing lang po sa langit sa Panginoong Yesus. Para sigurado po tayo sa kaligtasan na ang Diyos ang naghahari sa atin. Gano'n, na paghaharian tayo ng Panginoong Yesus. Pagka yung aral galing lang sa Panginoong Yesus sa langit. Gano'n po, ito po sabi ng banal na kasulatan dito ng Panginoong Yesus. Sa Mateo 21:23. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya nagtuturo at nagsasabi sa anong kapamalaan ang ginagawa mo sa mga bagay na ito. Nililibak siya ng mga punong saserdote rito. Anong kapamalaan? Sabi niya gano'n, pasahin ko sa inyong muli. At pagpasok niya sa templo, nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo at nagsabi sa anong kapamalan ang ginagawa mo sa mga bagay na ito. At sino ang sa iyo ay nagbigay ng kapamalaan sa iyo? Nililibak sila mga parseyo rito Kung bakit siya nagtuturo, kung saan yung kapamalaan niya, sabi rito. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong na kung inyong sasabihin sa akin, sasabihin ko naman sa inyo kung anong kapamalan ang ginagawa ko sa bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Kailangan sa langit yung aral. At kailan pinagkatwiranan sa kanyang sarili nang sasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin sa atin, bakit nga hindi ninyo pininiwalaan siya? Yung sa langit kasi yung galing yung bautismo na aral Kaya kung ang baptize nyo, binubusan lang kayo sa noo, hindi po sa langit galing yun na aral. Binubusan lang kayo sa noo, hindi po. Kailangan yung bautismo na turo, galing sa langit yun yung inililibing yung katawan, na makasalanan para mamatay yung kasalanang salarin, di ba? Basahin ko sa inyo muli rito.
Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Yun o, sa langit kasi yung galing yung bautismo eh. Kaya kung yung aral ninyo, yung baptize nyo, binuhusan kayo sa noo, hindi po aral ng Diyos yun. Utos lang po yun ng mga tao. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo na pinakautos ay utos ng mga tao. Kailangan yung utos galing po sa langit. Yun po yung para na pamamahalaan tayo. Sa ebanghelyo lang po ng Panginoong Yesus. Para tayo ay napamamahalaan ng Diyos ng Panginoong Yesus. Kasi mayroong sekta dyan, di ba? Magsitalima kayo sa namaminuno sa inyo, namamahala. O namamahala, tatalima ka rin sa namamahala. Yung tagapamahala naman nila, hindi naman napamamahala ng Diyos. Kung ano-ano yung dinadagdag na utos, na aral. O ang aral nila, huling sugo, yung leader nila. O yun, hindi na pamamahala ng Diyos yun. O, di ba? Tapos maraming maling aral eh. Kung isa-isayin ko sa inyo, kailangan kung napamamahalaan tayo ng Diyos, kung mga utos lang ng Panginoong Yesus yung sinusunod natin. Kasi yung utos niya ng Panginoong Yesus, galing po yun sa langit, ganun, sa Ama. Yung ganun po. Gayang sabi ng Panginoong Yesus dito, yung turo niya galing po yun sa langit ito sabi ng Panginoong Yesus Kailangan mga aral lang po ng Panginoong Yesus ang sinusunod, sinasalita. Ang utos kapamahalaan nasa Panginoong Yesus na yan. Sa kanya na yung nasa Panginoong Yesus na yung aral. Kasi nga pagka hindi utos ng Diyos hindi po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kailangan yung sa ebanghelyo lang ng Panginoong Yesus, ng Diyos, para napamahalaan po tayo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kailangan yung utos, yung ebanghelyo lang ng Panginoong Yesus. Galing po yun sa langit o sa Panginoong Yesus. Ito po sa 14:24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sa ama, kailan ang galing po yung mga utos, yung mga aral sa Diyos para napamamahalaan tayo ng Diyos ng Panginoong Yesus. Ganun. Kasi yung utos niya galing lang po rin yung sa ama para napag-aarian tayo ng Diyos. Kasi nga di ba sabi ron, sila'y tinuruan niya tulad sa may kapamahalaan. Yun, pagka sinusunod natin utos ng Panginoong Yesus, napamamahalaan tayo ng Diyos o napag-aarian tayo. Pero pagka yung out of the context, the doctrine, hindi po yun napamahalaan ng Diyos. Mga suwail po yun. Wala pong kaligtasan doon. Kasi hindi napamamahalaan ng Diyos yung ganun yung sumusuway sa utos. Kailangan sa mga aral lang ng Panginoong Yesus. Kasi yung utos niya, galing po yun sa Ama. Ito sabi ng banal na kasulatan, galing sa Ama, galing sa langit lang po yun dapat nating sundin na utos para napamamahalaan tayo ng Diyos. Kung babautismoon ka, bubuhusan ka lang sa noo, mali po yun. Aral lang po ng tao yun. Kung yung Yesus mo, tao, hindi rin yun sa Diyos. Meron bang tao na may-ari ng langit at lupa? May-ari ng tao. May-ari ng tao yung Diyos May-ari ng tao yung Panginoong Yesus Sabi may-ari ng langit at lupa Wala naman tao na may-ari ng langit at lupa. Walang tao rin na may-ari ng tao. Kundi yung Diyos lang may-ari ng lahat ng bagay. Yun po yung mag-ama, yung Panginoong Yesus. Ito po yung aral, dapat yung aral galing po sa langit, galing po sa Panginoong Yesus. Ito po sabi, doon po yung tayo tatalima sa mga utos lang sa mga leader natin. Tatalima tayo sa leader natin, yung tumatalima din sa utos ng Panginoong Yesus. Pagka hindi tumatalima, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan po yun. Sabi nga
Sapagkat ang mga suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay nasa mga matuwid. Kasuklam-suklam po sa Diyos yung mga suwail eh. Mga suwail eh, mga diablo po naghahari doon sa mga suwail eh. Sa mga diablo po naghahari ron. Ito, sabi ng Panginoong Yesus dito. Basahin ko sa inyo rito sa 12:47. Kailangan nyo utos galing sa langit at sa Panginoong Yesus. Yun po yung tatalimain nating leader. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:12:47. At kung sino man tao ay nakikinig sa aking mga panalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw, sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ang siyang naibigay sa akin ng utos. Ayun o, yung utos galing sa langit. Yun po yung dapat sundin natin para sigurado tayo na yung Diyos yung napapamalaan tayo ng Diyos. Ganun po. Kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay ng salita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. O yun, yung mga utos lang ng Diyos yung sinasalita, yung utos. Para sigurado tayong ang Diyos yung namamahala sa atin, yung Panginoong Yesus, yung Mag-ama. Ganun po. Yun po yung tatalimahin natin mga leader na sugo ng Diyos. Pero pagka hindi tumatalima sa aral ng Panginoong Yesus, ng Diyos, o hindi po na pamamahalaan ng Diyos yun, yung kung ano-ano hinihingi sa inyo. O 1,000,000, 2,000,000, o 1,000,000 lang, o meron na akong 20,000,000. Okay? Kailangan sa mga utos lang ng Diyos, ganun, para sigurado, yung lumabas lang sa bibig ng Diyos, yung mga tunay na leader na dapat nating talimahin at sundin. Kasi yung mga utos, yung mga tunay na sugo ng Diyos, hindi po yung lumalabas sa utos sa aral ng Diyos para may salvation po tayong sigurado. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Gaya ng Panginoong Yesus, hindi siya lumabas sa aral, hindi siya sumobra sa aral. Si Pablo, di ba, hindi humigit sa aral. Ganon din itong Panginoong Yesus, hindi rin siya humigit sa inuutos ng Ama. O kung anong dapat kong sabihin, kung dapat kong salitain, di ba? O di ba? O yun lang inuutos ng mga sugo, yung mga aral lang ng Ama ng Diyos. Para sigurado tayong ang Diyos yung namamahala sa atin, hindi yung leader natin. Meron diyang di ba, sekta. Tumalima kayo sa mga namamahala sa inyo. Yung mga inuutos naman nila, hindi naman sa Diyos nang gagaling, di ba? Hindi nang gagaling sa Diyos. Meron tayong diyan, sabihin, meron tayong yung Bible walk, wala po sa Diyos yung ganun. May alay, meron tayong pagtitipon sa kung ano inuutos. Sa luneta, maglalakad tayo, gano'n. Hindi, di ba, meron mga ganun leader, inutos ng pamamahala. Sabi, inutos ng pamamahala, sumunod tayo. Dapat yung namamahala, sumusunod lang po sa utos ng Diyos. Hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Yun po yung tunay na leader na tinatalima. Pagka yung leader nyo hindi tumatalima sa Diyos, sa aral, hindi po sa Diyos yun. Sa diablo po yun. Ang espiritu ng kapangyarihan ng hangin na gumagawa sa mga anak ng pagsuway, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, kasi yung Panginoong Yesus, hindi siya humigit din sa utos. Kung ano yung inutos ng Ama, yun dun yung kanyang sinasalita. Ito, basahin ko sa inyo muli. Yun yung inuutos niya. Yun po, pagka yung sinusunod natin yung utos ng Panginoong Yesus, sigurado tayo na ang Diyos yung namamahala sa atin, Diyos din yung nag-aari sa atin. Ganun po. Pagka yung mga utos lang ng Diyos ang
Inuutos, sinasalita. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa 1:12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay ang sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama. Gayon ko sinasalita. O yun, mga salita lang ng Diyos yung inuutos, sinasalita para siguradong yung Diyos yung namamahala sa atin. Ganun. Parang yung Panginoong Yesus ang namamahala sa atin, ang nagahari. Diba yung kapamahalaan, karian nasa Panginoong Yesus na. Yun po. Kailangan doon lang po tayo susunod sa mga aral lang po ng ating Panginoong Yesus, sa pang-aaral lang po ng Ama. Parang sigurado yung sekta natin, sa Diyos po yun. Ganun po. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Kailangan sa mga utos lang po ng Diyos. Ganun po. Kailangan alipin lang tayo ng Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya alipin lang tayo ng Diyos. Alipin ka ng Panginoong Yesus, alipin ka na rin ng Diyos noon. Ganon, gaya si Pablo rito, alipin siya ng Diyos. To sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi nga kay binili sa halaga. Huwag kayong paalipin sa tao. Sabi rito, huwag kayong paalipin. Kailangan yung alipin lang tayo ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dagdagan ko. Kailangan yung Diyos lang ang Panginoong Yesus lang yung umaalipin sa atin. Para siguradong tayo sa Diyos, yung Panginoong Yesus lang yung sinusunod natin, saka yung mga sugo niyang tumatalima sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga huwag kayong paalipin sa tao. Kailangan paalipin lang tayo sa Panginoong Yesus. Ito po sabi sa 1 Korinto 7:21. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, pagsikapan mo maging laya. Sabihin, kung sabi rito, kung alipin ka pa ng kasalanan nun, ganun. Sikapin mong maging laya, sabi rito. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Pag tinawag ka na sa Ebanghelyo, malaya ka na sa kasalanan nun, ibig sabihin. Gayon din naman, ang tinawag nang siya'y malaya, ay alipin ni Kristo. Kailangan alipin lang tayo ni Kristo, ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Sapagkat sa halaga kayo pinili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Pagdating sa reliyon, huwag tayo maging alipin ng tao. Kailangan sa Diyos lang. Kasi may mga sekta, yung alipin na kayo ng tao Kasi sinusunod nyo yung leader nyo lang na hindi naman tumatalima sa Panginoong Yesus. Kailangan tumatalima sa Diyos, sa Panginoong Yesus para sigurado tayo sa salvation. Kailangan sabi nga, huwag kayong maging alipin ng tao, sabi rito. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kailangan alipin lang tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Gaya si Pablo, alipin lang siya ng Panginoong Yesus. Kasi yung ating Panginoong Yesus, Diyos yun. Alipin si Pablo. Pero pag sinusunod natin yung utos ng Panginoong Yesus, alipin tayo ng Diyos noon, ng Panginoong Yesus. Napag-arian niya tayo. Ito, kailangan huwag tayo maging alipin ng tao. Kung yung utos lang ng mga leader nyo sinusunod nyo, hindi naman ang galing sa Diyos, alipin lang kayo ng tao noon, hindi ng Diyos. Sabi rito, huwag kayong maging alipin ng tao. Basahin ko sa inyo muli. Dito sa 1 Korinto 7:21. Ikaw ba ay alipin nang ika'y tinawag? Huwag kang mag-aalala. Kung maaari ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mong maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Ganyan din naman ang tinawag nang siya'y malaya, ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin
ng mga tao. Ayun o, ibig sabihin ng talatang to, kung alipin ka pa ng kasalanan, o tinawag ka ng Panginoon sa Ebanghelyo, o sikapin mo raw maging laya. O sabihin, hindi ka na papalipin sa kasalanan. Pero, laya ka na rin sa Diyos doon. Laya ka na rin sa kasalanan pagkaalipin ka ng Panginoong Yesus. Pagkaalipin ka na ng Panginoong Yesus, malaya ka na sa kasalanan kasi tinubos ka na ng Panginoong Yesus. Pero hindi ka na babalik doon sa kasalanan. Ganun po, hindi ka na babalik doon para maligtas ka. Ganun po. O, kailangan alipin tayo ng Panginoong Yesus. Alipin tayo ng Diyos, hindi yung alipin lang kayo ng mga leader nyo. O, pasakop kayo sa namamahala, sabi ng mga bulaan dyan, no? Hindi naman nagpapasakop sa Panginoong Yesus yung leader nila. O, di ba? Hindi naman nagpapasakop. Ayun, mga alipin lang kayo ng tao noon. Sabi nga, huwag kayo maging alipin ng tao. Si Pablo, alipin siya ng Panginoong Yesus. Alipin siya ng Panginoong Yesus. Dapat maging alipin tayo ng Diyos, servant tayo ng Diyos. Ganoon. Para sigurado tayo maligtas. Kailangan yung sinusunod natin, mga utos lang ng Panginoong Yesus, ganun po. Ito si Pablo, alipin siya ng Panginoong Yesus. Ito sa Galatia 1:10. Sapagkat ako bagay ng hihingkayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Tayo nga, alipin siya ng Panginoong Yesus si Pablo. Kailangan alipin tayo ng Panginoong Yesus. Hindi po ng tao. Kung tao yung maalipin sa inyo pagdating sa reliyon, no? Wala kayong kaligtasan, inaalipin kayo ng leader nyo, hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Kailangan yung leader nyo sumusunod din sa utos ng Diyos, nagpapasakop sa aral ng Panginoong Yesus. Napapamahalaan siya ng Panginoong Yesus para alipin tayo ng Panginoong Yesus ng Diyos. Si Pablo, di ba, alipin siya ng Panginoong Yesus. Sabi nga, huwag kayong maging alipin ng tao. Kasi nga, yung maalipin kay Pablo, hindi po tao yun, Diyos yun, na anak ng Ama na nagkatawan tao, yung Panginoong Yesus. Ayun po, God bless po, kailangan po napamamahalaan tayo ng Diyos, na alipin tayo ng Panginoong Yesus, hindi po ng tao na ang Yesus tao, hindi po. Wala pong kaligtasan doon, yung alipin kayo ng tao. Huwag kayo maging alipin ng tao, di ba sabi ng Panginoong Yesus doon, ni Pablo. Ganun po, God bless po, yun po yung ating paksa. Our topic is done. Need to the servant of God for sure you salvation. Kailangan napapasakop yung leader natin para nagpapasakop sa Diyos para sigurado may salvation po tayo sa mga leader natin, sa ating mga sekta. Gaya ni Pablo, di ba? Hindi, ganun po yung mga sugo, hindi po lumalabas sa aral ng Diyos, hindi nagdadagdag, hindi nagbabawas, sumusunod lang sa Panginoong Yesus. Di ba sabi, sila'y tinuruan na para may kapamahalaan. Para napamamahalaan tayo ng Diyos, kailangan yung utos lang ng Panginoong Yesus sinusunod natin. Gaya si Pablo, napamamahalaan siya ng Diyos, hindi siya humihigit sa utos, tapos naaalipin siya ng Panginoong Yesus. Kasi mga utos lang ng Panginoong Yesus yung sinusunod niya. Hindi siya lumalakpas sa utos. Pati si Moises, di ba, kung anong bagay na sinilita ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag kang magdadagdag, magbabawas. Sabi niya, di ba, sa Deuteronomio. Yun po, para napamahalaan tayo ng Diyos, kailangan po, utos lang po ng Diyos, ang inyong utos, sinasalita. God bless po, our topic is done. Thank you for joining, for watching the live discussion. Thank you, God bless. Careful to everyone. Our topic is done. Need to the servant of our Lord Jesus Christ. Thank you, God bless. Thank you po. God bless po.